Normal na araw sa Hong Kong nang biglang tumama sa lungsod ang pinakamalaking tsunami sa kasaysayan. Mabilis na binabaha ang mga kalye at napuno ang mga gusali. Makalipas ang 5 taon, binangungot pa rin ni Asha ang kilabot na naramdaman niya noong araw na yun. Gayunpaman tuwing umaga ay tinatago niya ang kanyang takot at nagsusumikap upang patuloy na mabuhay. Nakatira siya sa isang mataas na gusali na wasak na, at sinasamantala niya ang basura, upang panatilihing nakatago ang kanyang mga bagay mula sa mga potensyal na kaaway. Siya ay naninira ng anumang bagay na kapaki-pakinabang para sa tubig sa loob ng maraming taon at lumikha ng mga lugar na nagtatago, sa buong apartment, tulad ng paggawa ng isang butas sa ilalim ng mga cushions ng sopa. Tuwing umaga, pumupunta siya sa bubong at kumukuha ng malinis na tubig mula sa kanyang lihim na imbakan, na maingat ding itinatago. Pagkatapos uminom ng tsaa, nakikinig siya sa radyo, ngunit hindi niya pinapansin ang naka-record na mensahe. Sa pagbuo tungkol sa isang kanlungan ng pamahalaan na may mga supply at sa halip ay pumili ng musika, maingat siyang gumamit ng headphones para maiwasan ang sobrang ingay. Pagkatapos ay gumamit siya ng tuwalya upang tipunin ang hamog sa umaga, na idinaragdag niya sa kanyang imbakan ng mga bote ng tubig. Sinusukat din niya ang lahat ng bote upang masubaybayan kung gaano karaming malinis na tubig ang natitira sa kanya. At hindi niya maiwasang mag-alala dahil ang tagal nang hindi umuulan. Kapag tapos na ang kanyang mga gawain, kumakain siya ng instant noodles habang inaalala ang magagandang restaurant. May kasamang masasarap na pagkain na dinadalaw niya sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, gumamit si Asha ng binocular para bantayan ang lugar. Tanging ang tuktok ng mga gusali ang makikitang lumalabas sa tubig. At kung minsan ang mga gusaling iyon ay magsisimulang gumuho, tinitiyak din niya na ang iilang nakaligtas na kapitbahay ay nasa kanilang mga apartment pa rin. Bigla niyang nakita ang isang kahon na lumulutang sa tubig at sumugod sa ibang bintana, kung saan siya ay nag-install ng isang pansamantalang mekanismong parang salapang na ginagamit niya para mag-scavenge. Sa isang mabilis na putok ay nahawakan niya ang kahon, ngunit nang subukan niyang ipasok ito, isang bagay sa tubig ang humihila sa kahon pababa at pinatamaan siya sa gilid ng bintana. Pananakit sa braso niya, hindi pinapansin ni Asha ang sakit at patuloy na humihila laban sa mahiwagang lakas. Napaatras mula sa latigo nang tuluyang binitawan nito ng nilalang. Pagkatapos ay dinala ni Asha ang kahon sa loob, at ang hayop ay naghiganti sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang alon laban sa kanya. Karamihan sa kahon ay may basura, ngunit may nakita rin siyang bote ng alak. Sa kanyang pagbabalik sa bubong, tinitigan ni Asha ang pinto sa dulo ng koridor bago lumipat. Muli, halatang galit. Sa bubong, ginagamit niya ang alkohol upang linisin ang kanyang sugat bago ito ibalot, at iniinom ang sakit pababa. Sa gabi, nakarinig siya ng hiyawan at tumingin siya sa labas upang matuklasan ang dalawa. Dumaan na ang mga bangka ng marahas na mga scavenger at sinasalakay ang mga kapitbahay. May lalaki din, sa kabilang bubong nakatingin sa building niya, kaya nagtago si Asha ng ilang segundo bago tumingin ulit. Tila ang mga bangka ay darating sa kanyang lugar, kaya siya ay nagmamadaling bumaba. Itinago ang lahat ng kanyang pang-araw-araw na mga bagay, tinatakpan ang kanyang kutson, at nagtapon pa ng kaunting dumi sa hallway para magmukhang live-in. Pagkatapos ay nagtatago siya sa likod ng isang peking pader sa isang aparador, tinitiyak na mananatiling tahimik bilang mga scavenger. Pumasok sa silid at magsimulang maghanap sa paligid para sa pagkain, kahit natingnan ang aparador. Thankfully sila, walang mahanap, ngunit nagulat si Asha nang makarinig siya ng isang putok, isang batang lalaki ang nagpaputok ng kanyang baril. Dahil akala niya ay may gumagalaw, ngunit ito ay isang pagkakamali. Pagkaalis ng grupo, umiiyak si Asha. Sa kaginhawahan at sinusubukang pakalmayan ang sarili gamit ang isang magandang alaala. Bago nangyari ang trahedya, nagkaroon ng half-sister si Asha at kinuha niya ito sa labas para kumain para magsimulang magbonding. Kinabukasan, nakahanap siya ng isa pang kahon at sa lahat ng basura sa loob, excited siyang makahanap ng garapon. Nang pulot, gayunpaman ang kanyang masayang sandali ay nasira nang makita niya ang isang katawan na lumulutang sa tubig. Maya-maya habang abala si Asha, may pumasok sa loob at nagsimulang kumuha ng mga gamit kay Asha. Mga lihim na lugar. Sa tingin ni Asha ay may naririnig siya ngunit wala siyang nakikita, kaya hindi niya ito pinansin sa ngayon.
Nang maghanda na siya para matulog, nakarinig siya ng isa pang ingay at nag-iimbestiga gamit ang kanyang flashlight. Ngunit muli ay wala. Pagkatapos ay hinugasan niya ang kanyang mukha at kusa niyang iniiwan ang sabon. Sa wakas ay mahuli ang nanghihimasok na lumalabas na isang batang babae. Hinawakan ni Asha ang balikat. Harapin siya, ngunit sinipa siya ng bata at tumakbo palayo. May kinukuha pa siyang mga gamit kasama si Asha. Pansamantalang lampara at bumaba sa koridor. Ngunit bago niya mabuksan ang mahiwagang pinto, narinig niyang paparating si Asha at umalis na naman siya. Nang gabing yun, napanaginipan ni Asha ang oras na nag-shopping siya para sa mga damit para sa kaarawan ng kanyang kapatid na babae, at kung paano niya sinabi sa kanyang matalik na kaibigan na sabik na siya. Umalis sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa kanyang paggising, napansin niyang may nawawalang bahagi ng kanyang food stash. Kaya sinimulan ni Asha na sundan ang mga walang laman na balot sa sahig at natagpuan ang batang babae na natutulog kasama ang parol. Wala siyang puso na gisingin siya. Kaya nagluluto na lang siya. Nang tuluyang magising ang dalaga, lumibot siya sa paghahanap ng higit pang mga nakatagong compartment. Sa loob ng isang peking outlet, nakakita siya ng isang sobra na may mga larawan ni Asha at ng kanyang kapatid. Mahuli lang, tumakas ang bata at nagmamadaling ibalik ni Asha ang mga larawan sa kanilang lugar, hindi napansin na hindi niya sinasadyang nahulog ang isa. Pagkatapos ay gumawa siya ng pangalawang bahagi ng pansit at dinala sa anak habang inaalala ang gabi ng kaarawan ng kanyang kapatid na babae. Niregaluhan siya ng kanilang mga magulang ng kwintas ng pamilya, na ikinagalit ni Asha dahil bilang panganay. Dapat makuha niya ito. Nagkaroon ng pagtatalo at tuluyang umalis si Asha. Back to the present, ipinakita na suot ni Asha ang kwintas na yun ngayon. Hindi pinansin ng dalaga ang alok na pagkain, kaya iniwan ito ni Asha sa tabi niya at umalis. Kinain ito ng bata sa ilang sandali, napansin niyang nag-iwan din si Asha ng kutsan para sa kanya. Hindi niya ito ginagamit, ngunit kinaumagahan. Ibinalik niya kay Asha ang lahat ng ninakaw niya. Para sa tanghalian, gumawa muli si Asha ng dalawang bahagi ng noodles at nag-iwan ng isa para sa babae upang kumain sa bubong. Gayunpaman ang bata sa lalong madaling panahon ay sumama sa kanya at kinopya ang lahat ng kanyang ginagawa, na naging dahilan upang sila ay tumawa at mag-bonding. Naaalala nitong muli ni Asha ang kaligayahan ng kanyang dating buhay. Sa gabi, sa wakas ay tinanggap ng dalaga na kunin ang iba pang kutsan at matulog sa tabi ni Asha. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang umiyak at sinubukan itong itago, ngunit sinabi sa kanya ni Asha na okay lang na umiyak at matakot. Namimiss ng batang babae ang kanyang pamilya ngunit iniisip niyang makikita niya ang kanyang ina sa lalong madaling panahon dahil gumagawa siya ng bangka para hanapin ito. Binanggit din niya ang kanyang pangalan bilang Hey Hey. Pagkatapos ng isa pang gabing puno ng bangungot, kinuha ni Asha ang Hey Hey. Kasama siya sa bubong para dumaan sa routine. Hey Hey naglalaro sa pinto, at tinanggal ang tape na inilagay ni Asha sa lock, kaya kapag hindi sinasadyang nagsara ang pinto, hindi nila ito mabuksan, mula sa labas. Galit si Asha, ngunit agad na ipinakita sa kanya ni Hey Hey na maaari siyang pumili ng mga kandado at buksan ito. Muli, maya-maya habang naghahanda ng bagong pagkain si Asha, napagtanto niyang nawawala ang kanyang kwintas. Sa sandaling yun ay nakarinig siya ng ilang ingay at dumungaw sa bintana upang matuklasan na bumalik na ang mga scavenger. Kaya pinakiusapan niya si Hey Hey na tumahimik habang naghihintay sila hanggang sa mawala sila. Maya-maya habang tinutulungan ni Asha si Hey Hey maglinis, hiniling ng batang babae na umalis ng magkasama, ngunit tumanggi si Asha. Sinabi niya na ito ang kanyang tahanan at iyon. Wala naman sa labas. Tapos tinanong ni Asha si Hey Hey kung kinuha niya yung necklace niya. Pero sabi ni Hey Hey, hindi niya ginawa at tumakbo sa ibang apartment, nasaktan sa akusasyon. Nang gabing yun ay lumala ang mga bangungot at patuloy na nakikita ni Asha ang lahat ng mga katawan sa tubig. Paggising niya, sa isang segundo ay napagkamalan niyang si Hey Hey ang kapatid niya. Pagkatapos, tinuruan ni Asha ang Hey Hey kung paano haharapin ang kuryente sa gusali. Ngunit Hey Hey interrupts upang magtanong tungkol sa pintusa. Pagtatapos ng quarter, pinakiusapan siya ni Asha na huwag pansinin dahil mabaho ang silid na yun at kung bubuksan nila ito, ang amoy kakalat kung saan-saan. Ang isa pang alaala ay nagpapakita kay Asha na nanunood ng balita, na naguulat ng
Ganap na pagkasira ng Singapore sa pamamagitan ng baha. Pinatay ng kanyang ina ang TV at sinabi sa kanya ang tungkol sa next family meeting, pero hindi nakapunta si Asha. Isa pang pagtatalo ang naganap at sinabi ni Asha sa kanyang pamilya sila. Ginawa siyang parang bilanggo bago umalis ng apartment. Bumalik sa kasalukuyan, Hey ay gumagamit radyo at narinig ang mensahe tungkol sa kanlungan, kaya nagmadali siyang pumunta kay Asha upang hilingin na pumunta doon. Tumanggi si Asha, ipinaliwanag na mapanganib na lumabas. Nagkaroon ng pagtatalo, kaya tinawag ni Hey si Asha. Galit at pait at lumabas ng kwarto. Kasunod niya sa kabilang kwarto, natuklasan ni Asha si Hey. Paggawa ng bolsa na may basura, mayroon din siyang flare gun. Agad naman itong kinuha ni Asha sa kanya at nagtapat. Ilang oras na ang nakalipas, sinubukan niyang umalis. Pagkatapos nilang magkasundo, naalala ni Asha kung paano siya sinundan ng kapatid niya palabas ng bahay. Apartment pagkatapos ng away sa kanyang mga magulang, na humihiling sa kanya na huwag pumunta. Ipinaliwanag ni Asha na oras na for her to move out, but she promised na magtatambay pa rin sila. Kinaumagahan ay sa wakas, umuulan, kaya sumugod sina Asha at Hey sa bubong para kumuha ng maraming tubig at itabi ito ng maayos. Habang nagtatrabaho sila, napansin ni Hey na pasimpleng nahulog ang kwintas ni Asha. Tapos si Asha, natuklasan ang larawang naiwan at napuno siya ng mga alaala, kaya nakakaaliw si Hey sa kanya at ipinaalala sa kanya na mayroon sila sa isa't isa. Nang mahiga na si Asha, nagulat siya nang may nakita siya. Sa ilalim ng kanyang unan, yung kwintas niya na nahulog kasi nasira yung clasp. Masama ang pakiramdam kung paano. Ginamo niya ang Hey. Kinaumagahan ay nagsimulang magtrabaho si Asha nang walang tigil hanggang sa makapagtayo siya ng bolsa. Hey gets super excited, and Asha remembered the night of the argument again. Ang kapatid niya noon, sinusubukang sabihin sa kanya na naiwan niya ang kwintas sa jacket ni Asha nang biglang nagsimula ang mga tao sa kalye. Tumakbo sa gulat dahil may malaking tsunami sa likod nila na tumama sa mga lansangan sa ilang segundo. Sa kasalukuyan, nagpasya si Asha na ibigay ang kanyang kwintas na Hey. Maya-maya, nagtipon ang dalawa. Mga supply para may handa ang bolsa sa pag-alis. Hey ay nakikinig sa radyo at headphones. Aksidenteng na-disconnecta, na naging sanhi ng malakas na pag-echo ng musika sa silid. Nagmamadaling patayin ito ni Asha. Dahil sa pagkataranta, nagmamadaling itago ang dalawa. Mga personal na bagay ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos ay itinulak ni Asha ang Hey sa butas sa likod ng peking pader ng closet. Walang sapat na espasyo para sa kanilang dalawa doon, kaya magtatago si Asha sa mabahong kwarto. Hindi nagtagal ay pumasok ang mga scavenger sa bintana, ngunit si Asha ay nagtatago sa oras sa mabahong silid. Kung saan niya matatagpuan ang kanyang mga lumang larawan ng pamilya dahil ito ang kanyang lumang apartment. Ang mga scavenger ay nagsisimula ng marami. Mas marahas na paghahanap sa pagkakataong ito, sinisira ang anumang mahahanap nila kasama ang bolsa. May lumapit na lalaki, ang mabahong silid at bumubulalas sa mabahong amoy. Ngunit patuloy siyang gumagalaw at nag-aalis ng ilang lumang kumot, upang mahanap ang mga katawan ng mga magulang ni Asha, na naging sanhi ng pagsusuka niya. Kasabay nun ay ang pagtapon din ni Asha. Habang inaalala ang gabi ng trahedya, tinatangay ng alon ng lahat ng nasa landas nito. Pumapatay ng 12 ng tao kada segundo. Ang bawat isa ay nagsimulang itulak ang isa't isa para sa isang pagkakataon upang mabuhay. Kaya kinaladkad ni Asha ang kapatid niya papasok sa isang gusali para umakyat sa hagdan. Ngunit hindi nagtagal ay sinundan sila ng mga tao. Sa kasalukuyan, kinukuha ng mga scavenger ang lahat ng pagkain at tinititigan ang mga larawan ni Asha. Nahanap ng bata ang aparador at may napansin siyang kakaiba. Kaya tinulungan siya ng ibang mga scavenger na lumipat. Ang peking pader at nakuna nila Hey. Naririnig ni Asha ang lahat ng ito mula sa kanyang pinagtataguan sa mabahong silid. At may flashback na naman. Pag-akyat nila sa hagdan, natapilok at nahulog ang kapatid. Sa likod, kaya natapakan siya ng karamihan. Nagpapanik si Asha at nagpatuloy sa pagtakbo, hindi siya pinapansin. Nawawala si ate hanggang sa nakarating siya sa bubong. Biglang narinig ni Asha ang isang natatakot na Hey Telda. Grupo kung nasaan siya at mabilis siyang hinanap ng mga scavenger, pinatumba siya. Paggising niya, si Asha na
Nakatali sa dayuhang scavenger ay sumusubok na samantalahin siya, ngunit sa sandaling iyon ay tumawag ang pinuno. Tapos siya, makalipas ang ilang sandali, Hey at lahat ng mga gamit ay dinadala sa scavenger's boat. Asha ay agad ding hinayla palabas at tumingin kay Hey reminds her of her sister, making her realize she hindi na maaaring gumawa ng parehong pagkakamali muli. Hinihila niya ang lubid, ngunit umatras ang lalaki at pinadapa siya sa tubig. Buti na lang at may sirang CD sa malapit. Kaya ginamit ito ni Asha para atakihin ang lalaki, which sanhi ng galit niyang subukang lunurin siya. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, sa wakas ay naabot ni Asha ang flare gun. Kanyang bulsa at binaril ang lalaki, pinatay siya. Naririnig ng iba pang mga scavenger ang lahat ng ingay at bumalik. Papasok sa gusali, ngunit hindi nila nakikita si Asha. Habang naghihiwalay ang grupo para maghanap, narinig ng isang malaking lalaki si Asha. Umiyak at sumunod sa kanya, ngunit ito ay bahagi ng kanyang bitag. Pinabagsak niya siya gamit ang ilang lubid, pagkatapos ay ginamit isang gitara para matalo siya hanggang mamatay. Susunod, kinuha niya ang kanyang kutsilyo at tumakbo sa isa pang silid upang buksan ang radyo. Di nagtagal, sinundan ng isang scavenger ang ingay at si Asha ay tumalon sa kanya mula sa likuran, sinaksak siya ng kutsilyo. Ito ay hindi sapat at ang lalaki ay nagsimulang makipag-away kay Asha, ibinato siya sa isang kutson upang subukang sakal siya. Sa kabutihang palad, naabot niya ang kutsilyo at sinimulan siyang saksakin ng paulit-ulit hanggang sa siya ay mamatay. Isa na lang ang natitira sa bangka, nagbabantay sa Hey. Pumunta si Asha sa bintana at ginagamit ang kanyang salapang tulad ng aparato, ngunit hindi niya nakuha ang shot at nahulog ito sa tubig. Kapag gumagalaw ang lalaki, para tingnan ang ingay, Hey used the chance to push him off the boat, pero hinawakan siya ng lalaki at nagpapabagsak din sa kanya. Isang desperadong Asha ang tumalon sa tubig upang iligtas siya habang ang lalaki ay muling bumangon sa malapit. Para lang kainin ng nilalang sa dagat. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muling lumitaw ang dalawa. Ligtas at maayos ang lahat. Lumangoy sila sa bangka at sa wakas ay umalis, alam na ang lahat ng mga supply. Ang mga nagnakaw ng mga basura ay magpapatuloy sa kanila hanggang sa mahanap nila ang kanlungan. Nang gabing yon, sa wakas si Asha natutulog ng walang bangungot. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka pa. Mga ganitong video. Salamat sa panunood.